Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kaibigan. Muli ito po ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega, na nag-aanyaya sa inyong samahan ako sa isa na namang pagbubulay ng mga salita ng Diyos mula po dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging panganib sa buhay. Kapag ito po ang ating gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo tayo sa lahat ng katiwalian at kasamaan. Kaya ngayon po, araw ng Sabado, halina po, sama-sama tayo. Pagbulayan natin ang mga salita ng Panginoon. Ngayon nga ay Sabado, February 27, isang araw na lamang, tapos na uli ang buwan po ng Pebrero. So, February 27, 2021. Ang atin pong pagbubulay, kagaya ng ating nagawa kahapon, ay mula pa rin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At ngayon pong umagang ito ay ating i-consider ang talataang Galacia 5, talatang 19 hanggang 21. Pero po bago po diyan ay nais kong magpasalamat sa lahat ng mga kapatid na manggagawa na dumalo sa ating gawain kahapon, ating assembleya ng iglesia sa Gloria, sa Lucy Laurel Gloria Chapel. Ganon din po ay lubos ang ating pasalamat sa lokal na iglesia ng Gloria sa kanilang pag-host ng ating assembleya sa taong ito. Sa mga naging kawaksi at naghanda ng mga pagkain, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. At panalangin natin na naming lahat na kayo po'y patuloy na pagpalain ng Diyos sa inyong ginagawang paglilingkod sa mga kapalingkod na natin sa ubasan ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga halagang mga bahagi sa ating talakayan kahapon. At umasa po kayo na ang mga napag-usapan ay palaging kasama sa ating pananalangin at pag-consider para higit nating mapabuti ang gawaing ating tinanggap sa Panginoong Diyos. Salamat din sa ating mga praise team ng di ko alam, Lucy Laurel lang ba yan na nakasama kahapon. Salamat sa mga talentong inyong ibinahagi at patuloy inyong ipagamit sana sa Panginoon. At higit sa lahat, huwag inyong kakalimutan na higit sa mga talento ay ang paraan na ating pinupuri ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Alam ko na bilang mga kabataan, minsan yan ang mahirap sa atin. Yung pagsabayin talaga yung paglilingkod sa Panginoon at ang pamumuhay ng disiplinadong buhay espiritual. Pero magiging kagamit-gamit lang tayo sa Panginoon kapag ang dalawang ito ay mayroong maayos na kombinasyon. Ang iyong pagpapagamit ng talento mo o spiritual gifts, alin man ang totoo sa dalawa, at ang iyong pamumuhay ayon sa banal na espiritu. Kaya kung meron sa inyo na makakarinig ay mahalagang makonsider din natin ang magiging subject ng ating pagbubulay ngayong umaga para sa inyong higit na ikahuhusay sa paglilingkod, lalo na sa larangan ng pagpupuri sa Panginoon, musika at awit. Kaya tayo po ay magpapatuloy ngayon at babalikan po natin saglit ang ilan sa ating napagbulayan kahapon ng umaga. Ano nga ba yung tunay na kahulugan ng kalayaan na binili ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin at
naging applicable sa atin nang tayo'y sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kahulugan ng kalayaang espiritual? Para maintindihan natin ang higit na kahulugan nito, in-approach natin sa paraang negative ang hindi niya kahulugan. Kasi iniisip ng iba na ang kalayaan, lalo na ang kalayaan sa ilalim ng kautusan, ay ang sundin ang mga hilig ng laman at mabuhay sa kasalanan. At maling-mali dahil hindi ganyan ang sinasabi ni Pablo patungkol dito. Sapagkat ang kalayaan sa kautusan ay hindi kalayaan para mamuhay sa kasalanan, kundi kalayaan upang mabuhay ng higit kaysa hinihingi at kaya nating ibigay kung tayo ay sumusunod sa mga kautusan. Ito ay kalayaan hindi lisensya para mamuhay sa kasalanan ang isang tao. Sabi nga sa verse 5:13, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Nilinaw po natin kahapon na ang biyaya ay hindi dinidefine ng mga letters, kundi ng banal na espiritong gumagawa sa atin. Ang kalayaan po ay kalayaang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo ay pinupuno ng pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay talagang nananaig sa atin. At yun ang nagtutulak para gawin natin ang mga bagay. Hindi ang takot, hindi lalo na sa mga batas na malalabag, kundi yung pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinuhos ng sagana sa mga puso natin ang nagiging puwersa na nagtutulak sa atin para gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang tunay na kalayaan, sabi ng sa talatang 16, ay pamumuhay ayon sa Espiritu. Sabi dito sa verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So ang nasa pamumuhay ayon sa banal na Espiritu ay inaakay ng banal na Espiritu para gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, kalugod-lugod sa Diyos. At panghuli ay pinag-usapan natin kahapon ng umaga na mai-enjoy natin, tatamasahin natin ng mabuti at sagad ang ating kalayaang espiritual kung lagi tayong sumusunod sa ating patnubay na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sabi nga sa verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kapatid, ang malaki mong kalaban, ang malaki nating kalaban na mahalagang ating pinagtatagumpayan araw-araw na hindi natin napagtagumpayan sa pagsunod sa kautusan ay yung sarili natin mismo. Alam niyo po ba yon? Kalimitan ang iniisip natin ay ang puwersa galing sa labas. Pero ang totoo, ang higit na mahirap na kalaban ay yung sarili natin mismo. Yung mga hilig ng laman ayon sa kasulatan. At ito po yung ating papasadahan ngayong umaga sa ating pagbubulay. Ang kalayaan, uulitin natin, ay hindi lisensya sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ang kalayaan ay isang kapangyarihan na sinakamay natin, isinabuhay sa atin ng Diyos nang tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito, yung mga bagay na imposible nating mapagtagumpayan o makonquer ay naging posible nating gapiin
dahil sa espiritong nasa atin at nakatira at gumagawa sa atin. Kaya nga, dito makikita mo ang nagpapanggap at hindi. Dito mo makikita yung talagang bunga ng mga tunay na sumasampalataya. Sapagkat ito yung mga bunga, ang bunga ng Espiritu ay kusa niyang pinapadaloy sa mga nagpapasakop sa Kanya, na parang hindi naman pinaghihirapan ng mga taong ito kasi kusa siyang dumadaloy sa atin. Pero ano ba yung mga gawa ng laman na mahalagang aware tayo para hindi tayo nasisingitan ng kaaway? Kasi minsan iniisip natin ito mga bagay na ito normal na bahagi ng ating buhay, ng ating pagkatao, na ang isip natin ay wala talaga tayong kapangyarihang supilin. O kung mayroon mang pagsupil ay pansamantala lamang at sa dakong huli ay bumibigay din. Ganito po ang sabi mula sa talatang 19. Tayo po ay nasa Galatia 5, talatang 19. Hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Ngayon ito po yung mapanganib. Sabi ng dulo ng talata, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa o nagpapatuloy ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw po. At ang kinakausap dito ay mga mananampalataya, hindi mananampalataya. Ito'y hindi panakot sa mga hindi mananampalataya. Ito'y babala, itong mga talatang ito ay babala sa mga mananampalataya na ganito pa rin ang paraan ng pamumuhay, na hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos kung tayo ay nabubuhay pa sa ganitong kalakaran ng ating pagkatao. Una sa listahan, mapapansin po ninyo ni Pablo na kanyang binanggit na dapat natin pag-ingatan ay ang pakikiapid, o sa New King James Version ay adultery. Sa NIV ay sexual immorality. Ito ang isa sa pinakamalaking problema ng tao kasi ay nagsisimula sa ating isip. Lalaki o babae ay may malaking problema dito. Kaya nga dito mas madaling makita ang mga nagbabalat kayo at sila naman ay inihahayag ng Diyos sa mga pagkakataong hindi nila inaasahan. Ngayon, hindi tayo dapat manatiling alipin ng kasalanan ito dahil mayroon tayong pananagumpay na dito dahil sa kalayaang espiritual na ating tinamo nang tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mapapansin po ninyo na sa listahan ni Pablo ay number 1 ito. At hanggang sa ngayon, number 1 pa rin siya. Dahil kung noon na walang mga technological advances kagaya ngayon, ay rampant ang sexual immorality, ay lalo pa ngayon na ang ating social media ay halos pinopromote ito. Halos lahat ng mga serye, ng mga panoorin, yung mga drama, mga teleserye, ay kalimitang tumatalakay sa ganitong mga kaugalian ng tao dahilan sa hindi nila mapigil yung nararamdaman ang simbolyo sa pagnanasang bigyan ang hilig ng laman. Ito talaga ay walang ibang layunin
kundi yung hilig ng laman o ng isip ay mapagbigyan. At ito ang malaking kasangkapan ng kaaway para kahit mga lingkod ng Diyos ay maibulid sa pagkakasala. Nandyan ang kahalayan at kalaswaan na pinagsisimulan ng lahat ng ito, ang impurity. Minsan, kahit ang ating mga kabataan, hindi natin napapansin yung sa boredom. Itong nasa social media natin ngayon, kagaya itong mga TikTok. Kung inyong titingnan, parang nag-i-enjoy lang ang mga kabataan. Kasi normally, mga kabataan naman ang gumagawa. Pero hindi nila napapansin na yung paraan na sila ay nagbibehave ay nag-a-attract ng atensyon sa kanilang sarili na maaring hindi nila layunin o hindi nila iniisip. Pero ang talaga, ito'y mga gawa na uma-attract ng atensyon sa sarili, lalo pa kung ang kilos ay may kahalong pang-aakit, whether nangaakit o hindi. Ayaw nating hatulan ng sino man na kanilang ginagawa ito dahil sa pang-aakit. Pero isang bagay, ang tiyak natin, gusto nilang maging maganda at kaakit-akit sa tingin ng mga tao. O maaari namang nag-i-enjoy lang na walang iniisip na anumang bagay. Subalit, anumang kilos at gawa natin na nagpo-promote ng malaswang pag-iisip sa ibang tao, kahit na sabihing hindi natin kasalanan kung ano ang kanilang iisipin, ay isa namang malaking pananagutan na dapat pag-ingatan, lalo na kung tayo ay mga mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay hindi dapat sana kinakikitaan ito. Pero alam natin problema ito. Dahil ang sinusulatan po dito, hindi naman hindi mananampalataya. Ang sinusulatan po ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. Kaya ang ibig sabihin, ito'y nakikita sa loob ng iglesia. Noong araw na tayo ay talagang stricto sa pagsunod sa mga kautusan, ang isip natin ay mapuputol ito sa pagsunod. Pero hindi natin alam, napuputol lang siya sa panglabas. Pero yung panloob na pinagmumulan ay hindi. Kaya nagugulat tayo, kahit mga pastor, kahit mga manggagawa, ay malalaman mo na may kasalanan ganito at hindi napipigil. Ang dahilan ay naroon tayo sa maling pamamaraan. Sinasabi po ni Pablo na bagamat na ito'y nasusugpo sa pamamagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu sa buhay natin, nananagana namang kumikilo sa atin nang tayo ay masakop ng kanyang biyaya. Kaya yung pong biyaya ay hindi karaniwang pagtanggap lamang ng libreng bagay galing sa Diyos. Ito talaga ay nagsasalita ng kapangyarihan para matalo natin ang mga bahaging ito ng ating katawan na sa mahabang panahon, actually mula pa ng ikaw ay isilang at hanggang sa magliwanag sa iyo ang salita ng Diyos ay nangahari na ito. At kahit nagliwanag na ang salita ng Diyos, kalimitan ay nagahari pa rin. Ngunit ang maganda, ito po ay mapuputol. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang mga ribulto, bagamat kasama yon. At tinahanap natin yon dahil humahanap tayo ng satisfaction sa isip natin. Kung paano natin may gawang concrete sa isipan natin ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Pangalawa ay sa pagliligaw ng kaaway ng dyablo na ituring nating Diyos kahit ang mga bagay na hindi Diyos. Pero ang totoo, ito ay maaaring sumasaklaw sa mas malaki na bagay sa buhay natin. Maaari ang ating Diyos-Diyosan ay mismo yung sarili natin, kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Yung palaging nakakaagaw ng iyong pansin. Yung palaging gusto mong ginagawa kahit wala kang katiyakan na ito ay yung kalooban ng Diyos. Mga bagay na nagpapasaya sa iyo, yan ay pwedeng maging bahagi ng ating kapalit ng Diyos, at ang anumang kapalit ng Diyos ay pwedeng maging maliliit na parang Diyos sa buhay natin. Andyan sa listahan ang pangkukulam, witchcraft, na siyempre ang witchcraft po ay maraming mga branches. At lahat
tayo ay pwedeng nahahaluan, na nakukulapulan nito. Tayo ay nahahawa sa iba-ibang paraan. Maging sa mga online games o yung mga games sa computer. Kapag tayo ay masinop sa spiritual na buhay, makikita po ninyo na ang gawa ng dyablo sa mga ginagawa natin, mga pinaglalaruan, na minsan hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa mga simpleng pag-appear lamang ng mga larawan, lalo na yung mga naglilikha ng takot o yung paggamit ng kapangyarihan para puksain ang kalaban sa pamamagitan ng pagpatay at pagtataas ng ego ng isang tao na ginagamitan ng ibang kapangyarihan, ay pwede nang pumapasok sa kasalanan ng witchcraft. Siyempre, lalo na yung pag-inflict ng masama sa isang tao sa pamamagitan ng mga dasal na hindi sinasang-ayunan ng banal na espiritu, ay pumapasok sa mga bagay na ito. Kahit yung mga bagay na wari maganda, yung pagmamasid ng mga pamahiin, pagsunod sa mga inaakalang mabuti na itinuturo ng mga taong naniniwala sa mga palatandaan, ay bahagi ng problemang ito ng witchcraft. Pagkapuot, yung galit na mayroon ng intensyon na gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Ayan, lahat ay mga bagay na gawa ng laman sa buhay ng isang tao. Pag-aaway, itong pag-aaway na ito ay sa loob ng iglesia. Nakalimitan ay hindi pagkakasundo at dahilan ng pagkakahati-hati, ay pagnanasang gumawa ng inaakala nilang mabuti. Parang mahirap isipin na sa pag-iisip natin gumawa ng mabuti, ay magkakasala tayo sa Diyos. Pero nangyayari yon kapag ang ating mga hangaring tingin natin maganda na sinusulong natin ay naging dahilan para magkaroon ng discord, ng pag-aaway dahil sa mga pagtatalo sa mga bagay na gusto nating pangyarihin. Ito'y mga bagay na nagdadala ng pagkakahati-hati sa mga mananampalataya, lalo na kung i-involve ang mga pagtatalo na nagiging dahilan para kumampi ang sino man sa atin at magkaroon ng mga factions sa loob ng iglesia. Andyan ang pagsiselos. Kalimitan pag narinig natin ang pagsiselos, kaagad ay yung sa mag-asawa. Pero hindi lamang po ito yung pagsiselos na yun, kasi ang pagsiselos naman sa mag-asawa ay maaaring hindi talaga selos kung talagang totoo ang ginagawa. Kasi talagang nakakagalit ang paglapastangan sa buhay ng isang tao kung ating winawalang halaga ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng ating pagkilos. Halimbawa, kung isang may asawa ay mahilig pang makipag-flirt sa mga walang sa ibang babae, siyempre nagiging right ng isa namang babae o lalaki na magalit dahil hindi tama. Pero hindi lang po yun yung pagsiselos na ito. Ito yung pagsiselos na maaari meron ng ibang tao. Kahit ang spiritual gifts ay pwedeng pagselosan. Lalo na kung nakikita nila na ang mga kapatid na ito ay mas napapahalagahan sa kanilang damdamin ng ibang mga kapatid, o kaya mas napapansin. Pwedeng kinaiinggitan natin ang mayroon ng iba. Maaring lihim, pero just the same ay pagsiselos pa rin na umaapekto sa atin mismong buhay espiritual. Pagkakagalit, ang English translation po nila nito ay fits of rage. Yung talagang mayroon ng pag-away-away na nagnanasang gumawa ng masama sa kanyang kapwa.
mga pagsasalita ng hindi nararapat na pagsasalita dahil sa bugso ng damdamin. Kayo ay magagalitin. At kapag nagagalit ay hindi nyo na nakokontrol ang lumalabas sa bibig, ay pwedeng bahagi po ito. Kasakiman sa salin po sa ibang version ay selfish ambitions or ambition lamang po sa New King James Version, na naglalayong ang sarili lamang ang paunlarin kahit ikapapahamak ng iba. Kaya yung mga scam, yung mga pandaraya ay bahagi po nito. Pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Muli, ang tinutukoy dito ay ang gawain ng ilang mga tao sa loob ng iglesia na naging dahilan para magkahati-hati ang mga mananampalataya sa mga panig. Na ito po'y hindi gawa ng banal na espiritu. Ito talaga ay gawa ng demonyo para i-neutralize ang kapangyarihan ng iglesia na galing din sa Panginoon. Kung nagkakawatak-watak nga naman ang mga mananampalataya, malaking bagay na yun sa demonyo kung hindi ka man mapigilang manampalataya. Pero kung nagagawa naman niya na tayo ay gawing kagalit ng ibang mananampalataya, yun ay tagumpay na ng dyablo. Kaya mahalagang pinag-iingatan natin na hindi tayo nababahagi kahit pa sa magagandang bagay na gusto nating isulong. Mahalaga na laging marunong din tayong tumingin sa ginagawang mabuti ng iba at makiramdam sa kanilang nararamdaman para nagagawa natin ang tama. Anyway, tayo ang kalayaan po natin ay kalayaang umibig sa Diyos at ang kalayaang umibig sa ating mga kapatid. Kapag lumalampas na doon o nawawala doon ang ating kalayaan, hindi na po yun ang kalayaang binabanggit ni Apostol Pablo at itinuturo sa atin. Pagkainggit na minsan ay humahantong sa pagpatay, nabanggit din po ni Santiago ang ganitong mga bagay. Kayo ba'y mayroong mga ganitong bagay, pagkainggit? Paglalasing, na yung hilig na mapunan, yung parang uhaw sa gusto ng laman. Sa pasimula ay siyempre laro-laro yan. Lalo pag mga kabataan pa. Hanggang nasanay na tinahanap. Hanggang hindi na nakukontento, hanggang ma-involve ang mga drugs at ibang mga substances na kinahumalingan ng mga tao na nagiging addict sila. Walang habas na pagsasaya, yung mga orgies na tinatawag, na siyempre maari sa karaniwang iglesia hindi nyo basta makikita, pero sa mga kabataang na-involve sa ibang mga kabataan, lalo sa syudad, makikita po niyo ito yung mga pagsasaya na may kahalong pagbibigay sa emosyon. Kahit sa mga pagkanta, pagsasayaw, na wala talagang iniisip, kundi kung ano ang masaya ay gawin nila kahit na lumalampas o kinakailangan kalimutan nila yung mga norm na kanilang natutunan. Kasi hindi lahat naman ng norm na ating natutunan ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Kalimitan yung dulo lamang nagiging problema. Pero lahat ng mabuting bagay, kahit kanino nang galing, lahat ng yan ay may magandang itinuturo sa atin, pero nilalabag nila ito dahilan lamang sa pagnanasang mapagbigyan yung simbolyo ng mga damdamin. At kapag hinadlangan ng ibang tao, dito papasok yung gulo. Sample lang po yan ng mga orgies na minsan ay, siyempre sa pagano, ay kasama ang sexual dyan na mga pagsasaya na sa halip na tama yung gamit ng sexual na kaugnayan, ginagamit lang nila itong parang libangan. At hindi po napuputol ang listahan kasi sabi ni Pablo, at iba pang katulad nito. So, ibig sabihin, kung ililista ay talagang napakahaba at maaaring hindi mapuputol. Sapagkat ang problema ng isang tao ay maaaring hindi problema ng ibang tao.
Ngunit lahat ng tao ay mayroong problema sa mga bagay na nagpapasama sa kanilang kaluluwa. Ngayon ang magandang tanong at mahalagang tanong sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya na, kasi alam ko naniniwala na 99% ng mga kamo sa pagbulay dahil pagbulay nga ito ay mga mananampalataya. Pero ang tanong ay, mayroon ka pa ba ng mga nasa tahang ito? At kung mayroon, gaano ka nagtatagumpay para hindi ka magawang magkasala sa mga bagay na ito? Dahil malinaw ang babala ni Pablo sa atin. Sabi, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa nito, ang ibig sabihin ay nagpapatuloy sa mga kasalanang ito, ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian sa kaharian ng Diyos. Kaya pwede natin sabihin, kahit sabihin mo pang nanampalataya ka kay Kristo, salita lamang iyon kung hindi tayo nagtatagumpay sa mga bagay na ito. At hindi mo pwedeng kasangkapanin yung salitang nanalig ka naman kung hindi ka nagtatagumpay. Kasi malinaw po yung salita ng Diyos. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon ay, sa kanilang mga bunga ay makikita ninyo sila kung sino yung mga totoo. Hindi natin sinasabing sa pamagitan ng gawa ang kaligtasan kasi malinaw ang ito'y biyaya. Pero ang mga biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan ay mananalo sa mga bagay na ito. Yan ang hindi natin napapansin noong araw dahil nga nagiging lisensya yung kalayaan sa pagpapaanod sa kahinaan ng laman o mismong sa paggawa ng kasalanan. Kaya nagugulat tayo na kahit tayo mga manggagawa, minsan na paglalalangan ng kaaway na napapagawa ng ilan kung hindi man ang lahat sa mga bagay na ito na labis naman nating pinagsisisihan at ikinahihiya. Ngayong umaga, kung hindi pa sumasadsad ng lubos sa ating isip, ito yung gusto ni Pablo na maintindihan natin, na tayo may kalayaang talunin ang lahat ng ito. Hindi manhanaig sa atin ang lahat ng ito kung alam natin kung ano yung kalayaan at ang kahulugan ng kalayaan na ating tinanggap. So balikan po natin na kung hindi man ang lahat ng ito, itong mga listahang binasa ko ngayong umaga, ay nakakasiguro tayo na sa nakaraang panahon ng ating buhay ay naghari sa inyo ang marami sa mga bagay na ito. At maaaring nga hanggang ngayon ay problema nyo pa at totoo pa rin sa inyo ang ilan sa mga bagay na ito. Ito po ay mga bagay na nilalayaan at kayang layaan ng tao na pinaghaharian ng biyaya sa ating buhay, ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang mga bagay na ito na buhay sa atin, sa ilalim ng tayo ay nasa kautusan pa. Kasi pwede pong sumusunod tayo sa kautusan na buhay ang mga kasalanang ito dahil hindi napapatid. Sinusuppress lamang. Dahilan kaya lagi tayong nagigilty dahil alam nating mali ay naririyan at parang multong pabalik-balik. Ang mga pita o gawa ng laman ay napagtatagumpayan lamang po ng lubos ng mga taong nakaranas ng paggawa ng banal na espiritu sa kanilang buhay. At nangyayari yan sa oras na ating kinilala ang kamatayan ni Kristo para sa atin at tinanggap natin o sinampalataya na. Kaya sino man sa maaring nakikinig o makakapakinig ng pagbubulay na ito, at mayroon kayong pagkaalipin sa alinman sa mga nabanggit natin na pagtatagumpayan yan kapag tinanggap mo yung kalayaang iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo na saganang mararanasan kapag ikaw ay nanampalataya sa kanyang ginawa. Sa araw na ginawa mo yung talagang pagsampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, gumagawa ang banal na espiritu para likhain sa atin ang bagong puso. Kaya nga yung 2 Corinthians 5:17 ay palagi natin mapangahawakan ng sino mga na kay Kristo ay bagong nilalang. Bakit nababago?
Kasi po, gumagawa yung banal na Espiritu ng bagong puso, bagong pag-iisip, tunay na pag-ibig sa puso natin. Ito yung tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa ating kapwa. At kung totoo ang dalawang ito sa atin, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa, sapat na po ito para mabura yung lahat ng listahang nakalista doon sa una nating binasa. Ang nakakatuwa rito, nang tayo nasa ilalim pa po ng kautusan, paulit-ulit ang pagpapamukha sa atin na mali at masama sa atin ang mga gawang ito. Pero parang wala naman tayong lakas na talunin sila ng lubusan. Sa halip ay naghihirap tayo sa paglaban, ngunit sa dulo ay lagi tayong talo kung aaminin lang. Kaya nga habang dumadami ang mga tuntunin nating sinusunod, ganun din karami halos ang ating nilalabag araw-araw. Ikinukumpisal pa nga natin, gamit natin ang unang Juan 1:9, pero paulit-ulit lamang ang cycle sa marami. Ganito po ang sabi ni Pablo sa Roma 7:21 hanggang 25. Kasi kung iniisip nyo kailangan nakaranas, hindi po si Pablo na nagsasalita ng kalayaan ay nakaranas nito. Ganito ang kanyang sinabi, Romans 7:21-25. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Kautusan. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanan na ninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Verse 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sinundan po ito ng sulat ni Pablo sa Roman 9, talatang 30 hanggang 32. At dito makikita natin kung paano nangyari ng nagtagumpay itong mga dating wala sa kautusan, higit kaysa mga nasa ilalim ng kautusan. Sabi po, Roma 9:30 hanggang 32. Ang mga hintil, tayo kasama po doon, dahil hindi tayo Hudyo, na hindi nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos, ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa kautusan. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. So nabigo silang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero higit sa roon, nabigo rin silang talunin ang mahabang listahan ng mga umaaliping kasalanan sa tao. Bakit po? Sapagkat ang mga kasalanan ito ay napapagtagumpayan lamang sa kapangyarihan ng biyayang dala ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ng ating pagtanggap ng kalayaang binili ng ating Panginoong Jesus. Pagkakalimutan siya'y napailalim na sa sumpa ng kautusan upang yung mga nasa ilalim ng sumpa, kagaya natin, ay makalaya. Hindi lamang po siya paglaya sa kaparusahan ng kasalanan na kalimitang iniisip natin, kundi siya'y paglaya sa mismong kapangyarihan ng kasalanan na nagpapahirap at nagpapagulo ng buhay ng mga tao kahit mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Hindi mo matatalo, kapatid, sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ang mga kasalanan ito sa buhay natin. Ito mga gawa ng laman.
Matatalo lamang ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gumagawa sa mga nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Nandun po yung lamang. Bakit? Kung sa sarili mo ikaw nagtitiwala at sa lakas na kaya mo, hindi gagawa ang banal na Espiritu sa iyo. Ngunit kung hindi mo inaasa ng iyong lakas, kundi ang banal na Espiritu lamang, doon mo mapapatunayang napakalakas niya para yung hindi mo kayang talunin ay matatalo mo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Palagi pong nagtatagumpay ang taong namumuhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu. Bukas po, atin naman pong pagbubulayan ang mga bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Kaya hanggang dyan, tayo po naman ay dadako sa ating mga pananalangin at ating patuloy na ipanalangin ang ating mga gawain at panalangin natin na tayong mga mananampalataya ay higit na lumawak ang pananaw kaysa sa naabot na ng pananaw natin pagdating sa paghasik ng mga salita ng Diyos. Na tayo'y makaahon doon sa hanggang dito lamang, kundi matanaw natin ang ipinapatanaw ng Panginoon sa atin. Panalangin ko na tayo mga manggagaway maging kasangkapan ng Diyos para mapukaw ang isipan ng mga tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod, hindi lang sa kaligtasan, na itaya ang kanilang buhay at kinabukasan para sa paglilingkod, upang higit pang marami mga tao ang madala sa kaharian ng Diyos. Huwag nating isiping naroon ang ibang mananampalataya, dahil alam naman natin na sa pagkilos ng Panginoon, iba-ibang mga tao ang ginagamit para ang mga tao sa isang lugar ay makilala sa Panginoon. So, saan man at kailanman ay mayroong mga bahagi na mahalagang natutugunan ng mga tinatawag ng Diyos. Kaya minsan na iniisip natin, bakit pupunta pa ay mayroon na doon? Pero kalimitan, mayroong kang bahagi sa kaharian at mahalagang nakikita natin ito at natutugunan. At malaki ang bahagi ng mga manggagawa para ito i-cultivate sa isip ng mga mananampalataya, lalo na yung mga bagong sumampalataya sa Panginoon. So patuloy po nating ipanalangin. Una, magpasalamat tayo na si Polly ay nakalabas na at mild stroke, hindi fatal yung kanya naging stroke, at ang ibig sabihin ay panibagong pagkakataon para mabuhay at mabuhay sa disiplina ng Diyos. Patuloy nating ipanalangin si Caris, si Sherlyn Mataa. Hindi natin alam kung ano na yung kanyang sitwasyon. Ngunit siya po yung operahan itong buwan ng Marso at inaayos lang yung kanyang kalusugan. At siyempre yung gastos din, sama natin sa panalangin na sila'y pagpalain ng Diyos ng halagang kanilang kinakailangan. Sister Emily Aba Castillo, sama po natin. Ito'y senior citizen na din. Si Rhoda Gaba, sa sakit niya po. At itong mga mas malulubha, si Stephen Cantos, Anita Nibrejo, Neri Loquiao, si Emmy Hizola, wala po tayong balita, kaya kung si Sister Cynthia ay merong update, ay paki-update po kami para yung ating pananalangin kay Emmy ay mas matalinong pananalangin at mas direct sa talagang kailangan po niya. Ang gawain, ang resulta ng natapos mong assembleya, kasi hindi po yun natatapos sa pag-uusap, yun ay matatapos lamang kung ating maisasagawa ang mga spiritual insights na lumabas pagkatapos nito. Kaya panalangin po natin yan. Ang mga cells natin dito sa Kalapan, ang aming Bible study pa po ito, hindi pa cell, sa Nakoko,
mamayang gabi, sama po natin sa panalangin. Siyempre, ang iba pa mga may karamdaman na maaaring hindi namin alam, hindi na paabot sa amin, pero kilala ninyo, isama po nyo sa panalangin sa panahon ng ating pananalangin para sa bagay na ito. Ang ating bansa, ang ating Pangulo, na gagaya pa rin ng dati, walang pagbabago. Pero hindi na naman tayo nagsasawa na manalangin para sa Kanya kasi yan ay tagubilin ng Panginoon sa atin sa pamagitan ni Apostol Pablo para mapanuto ang ating buhay. Ang mga doctors and nurses, ang kabuhayan nating mga Pinoy, isama po natin sa panalangin at ang mas maluwag ngunit disiplinadong protocols at disiplinadong mga mamamayan. Sige po, tayo po ay dumako sa pananalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na bigay ninyo sa amin at higit sa lahat sa iyong mga salita na aming palaging napagbubulayan. Nagpapasalamat po kami na lingid sa kaalaman namin, mayroon na pala kaming matibay na kasangkapan at malakas na kasangkapan para talunin yung mga hilig ng laman. Talunin ang mga kasalanang namugad na sa mga pagkatao na nagpapahina ng aming patutuo at nagbubulid sa amin sa higit pang pagkakasala. Panginoon, itong mga gawa ng laman na ito ay nagpapasalamat kaming madali palang maputol sa mga taong namumuhay sa kalayaan dahil sa pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Ang akala po namin noon, Lord, kapag kami masikap na ikipaglaban at pinapatay namin sa pamagitan ng mga utos ang mga bagay na ito, sinusuppress namin, nagtatagumpay kami. Ngunit alam din naman namin, inaamin namin, palagi kaming bigo sa dulo. Ngunit salamat na kapag kami nagpaanod sa iyong biyaya at kapag kami sumunod sa ipinapagawa ng Banal na Espiritu, hindi namin naramdaman. Ngunit pag aming babalikan, nagtagumpay kami sa mga gawa ng laman. Kaya salamat po na sa lahat ng mga mananampalatayang nakarinig na ngayong umaga at makarinig pa, na they will experience the same victory dito sa mga gawa ng laman na nagpahirap sa amin sa mahabang panahon, lalo na nung panahon kami nasa pagsunod sa mga kautusan. Ngayon po, kami naman ay nananalangin para dito sa mga may karamdaman. Una, nagpapasalamat po kami sa pagpapala mo kay Polly at ang aming panalangin po ay iyo siyang lalong gawing seryoso sa iyo. Tulungan mong makita niya ang kanyang mga mali, estilo ng pamumuhay, paraan ng pag-iisip, at kagaya ng aming pinag-aralan ngayong umaga, panalangin po namin ang kanyang lubos na matutunan kung paano yung mabuhay sa kalayaan sa biyaya ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, panalangin namin ang iba pang may karamdaman na hanggang ngayon ay nasa kanilang sitwasyon. Si Caris, si Sherlyn, si Emily, si Rhoda. O Panginoon, alam namin na mapanganib yung kanilang mga sakit, pero sila naman ay malalakas sa ngayon. Gayon pa man, Panginoon, kami po'y nananalangin. Iyo silang tulungan na mapagtagumpayan ang mga problemang ito na kung hindi ni makokontrol ay maaaring maglagay sa kanila sa higit na mapanganib na buhay. Panalangin po namin ang mga kapatid naming naghihirap sa karamdaman. Si Stephen, Sister Anita, Sister Neri, at maging si Emmy Hisola. Lord, aming panalangin po na sila iyong aliwin sa panahon ng karamdaman at hanggang ngayon hindi rin po kami sumusuko na hingiin sa iyo ang kanilang kagalingan at kung dadagdagan mo po sila ng mga araw, Panginoon, ang hinihiling po namin yung malusog o katawang magagamit para bigyan ka ng kapurihan sa paningin ng ibang mga tao. Panalangin namin ang kanilang mga buhay, maging sila man ay nasa karamdaman, ay magamit mo para ang mga taong nakakilala sa kanila yakayin patungo sa iyo. Higit sa lahat po, Panginoon, kami nanalangin, i-provide po ninyong kanilang pangailangan. Ang iba sa kanila ay may sakit sa loob na ng halos 1 taon o mahigit pa.
At Lord, naubos na halos ang mga kabuhayan ng iba sa mga ito. Aming panalangin po sila iyong kahabagan, iyong tugunan, yung kanilang mga pangailangan. At kahit po sa sino mang maaari nakakarinig at makadama ng aming pananalangin at may kakayanan, tulungan mo silang mag-abot, tulungan mo silang dumamay sa ganitong mga kapatid na matindi ang pangailangan. Lord, aming panalangin po ang iyong patuloy na paghipo sa kanila, pagpapagaling, at pagkatapos ng paggaling, tulungan mo silang tunay na magbigay ng papuri sa iyo. At kahit pa ngayon na sila ay nasa karamdaman, kung sila po ay gising, panalangin namin kayo ang kanilang pinapupurihan kahit mahirap magpuri. At kung sila na may unconscious sa kanilang mga isip, Panginoon, tulungan mo silang magpuri sa iyo. Panginoon, panalangin namin ang iyong pagsama sa mga pastor, mga manggagawa na nasa pagtatayo ng mga iglesia, nasa pag-akay ng maraming mga kailangan pa ng kaligtasan sa ibang mga lugar. Tulungan mong sila'y managumpay, hindi sa kanilang lakas, kundi sa iyong kapangyarihan. Pagpalaan mo ang misyong iyong pinag-apoy sa kanilang puso, upang sila'y palaging mabuhay sa iyo, para sa iyo, magtiwala sa iyong provisyon sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, huwag niyo pong hihiyain ang inyong pangalan sa buhay nila, lalo na sa kanilang mga anak. Kami namamanhik na iyong tugunan ang kanilang pangailangan sa paraang tunay na magbibigay ng karangalan sa iyo. Panalangin namin maging ang Pangulo ng aming bansa upang tulungan mong makilala kanya at ma-appreciate niya ang kanyang kapangyarihan. Sa ngayon, ibang Diyos, Panginoon, ang kanyang kinikilala at nalulungkot kami doon. Dahil hindi niya madadala ang bansang ito sa kanyang mga pangarap, malibang tunay siyang kumilala sa iyong kapangyarihan. Hindi po namin sinasabi, tinihiling na siya sumama sa anumang kongregasyon. Ang aming hinihiling ay baguhin mo ang kanyang pag-iisip at gawin mo siyang maniwala sa iyo upang magsimula niyang tahakin ang tunay na liwanag na magbibigay ng kalayaan sa kanya. Dahil kahit siya man ay tao na kagaya namin na nangailangan ng iyong kalinga at pagliligtas. Lord, aming panalangin yung aming mga doctors and nurses na patuloy na ikipaglaban sa sakit na COVID. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging ligtas at maging mahuhusay sa kanilang mga gawain. Naging iba pang mga kasama sa paglilingkod, ingatan po sila, aming Diyos. Ang kabuhayan po naming mga Pilipino, inuuna naming ipanalangin. Saan mang bansa sila naroroon. Lord, kalingain sila, una dahil sa kanilang pananampalataya. At pangalawa, Panginoon, dahil sa pagnanasa mo, maging pagpapala din sila sa ibang mga tao. Tulungan mo kami na kapag kami nagiging maunlad, umunlad din ang iyong gawain at maabot ang dapat maabot sa pamagitan ng biyayang pinagpapala mo sa amin. Panalangin po namin ang patuloy na kagaanan ng pagtatravel sa marami, ngunit tulungan mo kaming mga mamamayan na maging maingat at pahalagahan din naman namin ang karapatan at kaligtasan ng ibang tao at huwag maging pasaway. Panginoon, ang mga Pilipino ay may kakaibang ugali na masyado kaming makasarili at kita namin niya kahit sa mga pagbibiyahe. Kaya Panginoon, tulungan po ninyo kami na magkaroon ng isang bansa na talagang marunong gumalang sa mga patakaran dahil sa nilikha mo sa buhay namin. Tulungan mo na kaming mga mananampalataya ay maging ehemplo sa ganitong bagay araw-araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating gawain ngayong umaga. Salamat po sa hindi nagsasawang pakikipanalangin at pakikipagbulay ng mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat.